Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Welcome po tayo ngayon sa atin pong Rema Feels FB Live na po. So, ilang araw na lang po, tayo po ay magkakamping na. So, ngayon po tayo po ay, samahan niyo po ako ngayon sa paninimula ng gawain po na to sa panalangin. Mas sa pangalan namin Panginoong Yesus, salamat Lord sa hapon na to, sa aming pong pag-aaral, patuloy Panginoon na paalalahanan mo kami. Ngayon pa lang, O Diyos, palakasin mo kami. Salamat po Ama sa Rema, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, magandang hapon po muli sa ating lahat na lagi pong nakasubaybay dito sa ating Rema Feels Bible Study na po. So, ngayon po ay malapit na po yung camping natin, ilang araw na lang. At alam ko po, ang bawat isa po ay naghahanda po dito. Amen po. Alam nyo po, dito po sa Batangas, malamig na. Alam niyo po, sabi ko po doon sa kasamahan natin, sabi ko, malamig na yung hangin. Ramdam mo na, malapit ng magpasko. Ano po? Andun yung, alam mo yung simoy, mararamdaman mo, malapit na yung Pasko. Ngayon, sa atin po mga simbahan, kapag pumasok ka, mararamdaman mo na yung ambience ng anointing ng camping. Alam po natin na malapit na yung Siyempre Camp. Amen po. So, magkano nga po ulit yung atin pong comfy? Hindi ko po kayo marinig. Ayan. So, ang comfy po natin ay 2,000 pesos. Praise the Lord. So, from 1,500, naging 1,800. Ngayon, 2,000. Praise the Lord po, no? Alam nyo po, alam ko, ang bawat isa po sa atin, tayo po ay nananalangin sa Panginoon na, Lord, taasan mo yung pananampalataya ko sa'yo. Taasan mo, Lord, gusto kong tumaas yung pagtitiwala ko sa'yo. Amen po. Actually, maging yung mga alagad po ng Panginoong Jesus, naging prayer nila to. Dito po sa Luke chapter 17 verse 5, ang sabi ng mga alagad sa Panginoong Jesus, increase our faith. Sabihin nga natin, Lord, increase our faith. Lord, taasan niyo pa po. Gusto pa naming tumaas yung pananampalataya namin sa iyo at pagtitiwala. Alam niyo po, kakapray natin ng ganyan. Ang sabi ng Lord sa atin, sige, gawin natin 2,000 yung comfy nyo. So, kumusta na po ba yung comfy ng bawat isa? Ayan. Pero alam niyo po, para sa atin, malaki yung halaga ng 2,000 pesos. Amen po. Bukod po sa comfy, meron pa tayong mga fundraising na binili. Tayo, nagbebentahan, bumibili sa isa't isa. Siyempre, meron pa tayong transportation, magi-sponsor ka pa. Amen po. Ang dami, siyempre, kailangan mo pa ng pang-hygiene, pang-makeup, pang-dress, pang-magandang damitan, di ba? Pang-malakasan natin sa camping. Ang dami natin kailangan. Ano po? Ano pa ba? Siyempre, kailangan meron kang pocket money. Minsan, meron pang magpapalibre sa'yo, meron kang gustong ilibre, meron kang gustong i-treat. Ang dami ng gastos natin. Siyempre, camp. Amen po. Pero alam niyo po, kahit po na sobrang laki, sabihin natin 2,000 yung comfy po natin, hindi po natin kayang tumbasan yung anointing na nararanasan o yung mararanasan natin dito sa camping. Amen po. At alam niyo po ang kagandahan dito po sa ating mga taga-Rema, sanay po tayo sa anointing. Actually, ngayon nga po, kapag dahil malapit na yung Siyempre Camp, every Sunday, mararamdaman mo na yung iba yung ambience. Na ando yung simoy ng hangin na magkakamping na. Amen po. Tayo po mga taga-Rema, sanay tayo sa anointing. At praise the Lord po. Kasi tayo ay pinagkatiwalaan niya. Amen. At alam niyo po yung anointing, ito po yung isang bagay na binabalik-balikan natin. Naalala ko nga, sabi ni Pastor Boy one time, sabi niya, malilimutan mo yung sermon doon sa camping, pero yung touch ng Lord, yung lasa ng anointing, hindi natin malilimutan. Amen po, yung nangyari sa'yo, yung sinabi sa'yo ng Panginoon. Amen po. So, ayun po, iba yung lasa. At tayo po ng mga taga-Rema, ang camping, meron po tayong 3 camp sa loob ng 1 taon.
dapat parte na to ng buhay po natin. Amen. Kung yung birthday mo hindi nawawala sa loob ng isang taon, kahit ayaw mo madagdagan yung edad mo, madadagdagan pa rin at hindi pwedeng hindi dadaan yung birthday mo. Sa atin po, kailangan parte na ng buhay natin yung camp. At dapat lagi tayong excited dito. Amen po. May i-share lang po ko sa inyo. Last year, ganitong panahon, magka-camping po, meron pong super typhoon, kung maalala nyo. Super typhoon, ang daan po niya dito sa Batangas, dito sa South. So, meron po tayong mga kasamaan sa South. Mini-message ko sila na kumusta na kayo, paano na yung pagbiyahe ninyo, ano oras kayo aalis. Kasi kung kami po ay malayo dito sa Batangas, mas malayo po sila. So, chine-check ko rin sila kumusta yung biyahe nila kasi malapit po sila sa may dagat. Alam niyo po, so, super typhoon, alam niyo po, nung gabi po na yon, sobra yung sobra yung bagyo, yung ulan, yung hangin, ramdam mo sa bubong na parang lumalakad yung ulan. Alam niyo po, nakahiga po ako, hindi ako makatulog. Kaya ang ginawa ko po, nagpray po ako, nagpe-pray ako, uupo ako, hihiga ako, nagtatangs pa rin ako mamaya, uupo na naman ako, magtatangs ako, nagpe-pray ako. Hanggang saan doon yung naghihintay ako ng signal na anong gagawin. Pero nagtatanong ako sa Panginoon, Lord, magbigay ka nga sa akin ng rema, ng mensahe para dito. Kasi super typhoon. Alam niyo po yung mga miyembro po dito sa Batangas, naghihintay sila sa akin. Nasasabihin ko pa na hindi po tuloy yung camp. Siyempre, nakapag-down na tayo, hindi pwedeng hindi matuloy. Amen po. Ngayon, alam niyo po, bago po yun, ayun nga po, nung gabi, nagpe-pray po ako, umabot ng madaling araw. May sinabi po sa akin ng Panginoon. At during prayer, sinabi niya sa akin, John chapter 14, verses 1 to 6. Anong nakalagay doon? Ang sabi po dito, huwag kayong mabalisa, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Andun yung bagyo, andun yung super typhoon. Sabi ng Lord, huwag kayong mabalisa. Sabi niya, huwag mabagabag ang inyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid, kung hindi ito totoo. Sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo makapiling ko kung saan ako naroroon. Alam niyo po, habang nagpe-pray ako, umiiyak ako kasi ang sabi ng Lord sa gitna ng bagyo, ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot, sumampalataya ka. Kasi may nakalaan sa'yo ang Diyos. May niredy ang Panginoon. Sabihin nga natin sa sarili natin, may nakaprepare ang Lord para sa akin ngayong camping na to. Amen po. May nakalaan ang Diyos. At alam niyo po, kung tayo ay nagre-ready, ang Lord, naka-ready na rin siya na iparana sa atin ang magandang gagawin niya ngayong camping na to. Amen po. Kaya sa bawat isa po sa atin, maganda po na ang bawat vessel po natin, ang bawat sisidlan natin ay nakahanda para sa anointing ng Panginoon. Amen. So, nung mga nakaraan po, ang topic po natin is, naalala niyo po, year 2020, 2021, yung follow the anointing. Amen po. So, isang dahilan bakit po tayo patuloy na bumabalik-balik sa camping ay andun yung anointing. At ano po ba yung purpose ulit ng anointing? Ito po. Ang one, sabi niya, ang purpose ng anointing ay appointment or assignment. Amen. So, makipagbukasan po ay sa akin dito sa 1 John chapter 2, verse 27. Sabi po dito, but the anointing which you have received of Him abides in you, and you need not that any man teach you, but as the same anointing teaches you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it has taught you, you shall abide in Him. Yan, so ito po, yung anointing. Sabi po dito, ito yung magdadala sa atin
sa'yo, sa akin, sa atin pong lahat, sa kalooban ng Panginoon. Amen po. At sabi po dito, the anointing will teach you everything na hindi na kailangan naturuan ka pa ng sino man. Bakit? Kasi yung anointing magbibigay sa'yo ng katalinuhan. Amen po. Gagawing malinaw sa'yo ng Panginoon kung ano yung kailangan mong gawin. Amen po. Ngayon, kagaya po nito, ang sabi nga, the anointing will teach you everything. Kasi kung wala ang anointing, mabobobo tayo. Amen po. Kagaya po nito yung mga Israelites. 40 days, 40 nights, sila po ay andun yung journey nila. Amen po, sa paglalakbay po nila, andun yung pagsama ng Panginoon sa pamagitan ng pillars of cloud, ng fire. Amen po, yun yung naging guide nila. At every time na magi-stop, titigil po yung pillars of cloud, yung fire, yung guide na yon. Kapag tumigil yon, kailangan tumigil din sila. Kapag umabante yon, kailangan umabante din sila. Minsan days, minsan weeks, minsan months. Pero kung nasaan yung guide na yon, kailangan nandun lang. At sinasabi po dito na dapat ready po tayong sumunod sa anointing, sa guidance ng Panginoon. Bakit? Kasi yung guidance ng Lord, yung anointing, ito yung magdadala sa atin sa langit, sa kalooban ng Panginoon. Ngayon, sabi nga po dito, ano yung purpose ng anointing? One, yung appointment o yung assignment. Bibigyan tayo ng Diyos ng trabaho. Hindi po para pupunta tayo ng camping, hindi para lang tumalon-talon, pumalakpak, umiyak, tumawa, maki-fellowship. Hindi lang po yun kundi gusto ng Lord na maging malinaw sa atin na kaya niya ibibigay sa'yo, sa akin, yung anointing dahil sa meron siyang pinapatrabaho. Amen po. Andun yung assignment. Amen. Ngayon, number 2 po, ang sabi dito, yung ability. Kakayanan na gawin ang pinapatrabaho. Kakayanan na gawin yung assignment na binigay sa'yo ng Panginoon. Andun yung abilidad mo, kakayanan mo. Kagaya po, minsan tayo po, sa mga pastor o worker, amen po, o sa atin po naman nagmi-ministry, dito po sa Rema. Minsan kapag tinignan natin, ang hirap palang maging pastor. Ang dami mong kailangan isipin. Kapag tinignan mo, mahirap talaga. Pero kapag nandyan na yung anointing, magugulat ka na lang, paano nangyari to? Paano ko nagawa to? Dahilan po yun sa abilidad nakaloob sa'yo ng Panginoon. Dahilan sa anointing. Amen po. At ang isang purpose pa po ng anointing, ang sabi niya dito ay yung anointing ay accountability o aarap tayo sa Panginoon. Sabi niya, magbibigay sulit ka sa kung ano sa'yo ng Diyos. Yung accountability. Responsible po tayo kapag tinanggap natin yung anointing. Dapat alam natin may kaakibit po itong ayan. So, ang sabi nga po dito, accountability, responsibility po yun. Amen po. Hahanapin sa atin ng Panginoon yung ano yung ginawa mo sa ministry. Amen po. Sabi nga tayo po, nagpe-pray tayo kagaya nung sa propeta, di ba? Lord, bigyan mo ako ng double portion of anointing. Ayan. Minsan sasabihin natin, Lord, bigyan mo ako ng double portion of anointing. Pero alam po ba natin yung kapalit nito? Kasi kapag sinabi natin double portion of anointing, double work. Amen po. Double responsibility. Amen. So, hindi basta-basta yung anointing. Amen. Ngayon, dito po, alam niyo po yung, sa bangka. Di ba po, ano po yung maaaring mangyari kapag sinasalungat ng bangka yung malakas na hangin at alon? Maaari pong masira yung bangka. Amen po. Alam niyo po mga kapatid, kapag naramdaman mo sa camping o pinaramdam sa'yo ng Diyos yung anointing niya, mas maganda
Yan. So, sabi nga po dito, kapag binangga ng sinalungat ng bangka yung malakas na alon, hangin, maaari po itong masira. Ganun din po, kapag sinalungat natin ang anointing, binangga mo, pinipilit mo yung gusto mo, ayaw mong tanggapin yung anointing, alam niyo po, hindi makakabuti ito sa'yo at sa akin. Hindi ito makakabuti sa'yo. Amen po, maaari kang mawasak. Amen. Ngayon, kaya nga po sabi dito, sabi po dito, minsan kaya tayo nahihirapan sa ministry kasi hindi natin ito tanggap. Minsan kaya tayo nahihirapan sa ministry kasi sinasalungat mo yung anointing. Kaya tayo nahihirapan kasi yan, sabihin mo sa katabi mo, wag mong salungatin ang anointing. Wag mong babanggain ng Panginoon. Bakit? Kasi masisira ka, mawawasak ka. Kaya alam niyo po mga kapatid, ngayon pa lang po, maganda na i-ready mo na yung puso mo sa anointing. Ngayon pa lang, i-ready mo yung sarili mo sa rema ng Panginoon. Maging excited po tayo sa sasabihin ng Lord. Ngayon pa lang, mag-expect ka na may assignment si Lord sa'yo at ngayon pa lang, mag-decide ka na susunod ka sa Kanya. At napakaganda po na ngayon pa lang, yung bawat sisidlan po natin ay naka-ready. Kung ano man yung nasa puso mo, ayusin mo. Ipaayos na agad natin ito sa Panginoon para pagdating ng camping, sabihin natin, Lord, punuin mo pa ako lalo. Gusto kong mag-umapaw ng presensya mo. Amen po. Kaya nga po sa bawat isa po sa atin dito, maging excited po tayo, i-ready natin sarili natin. Bakit? Kasi ang sabi ng Panginoon, meron siyang inilaan. May naka-ready siya, may naka-prepare siya sa bawat isa po sa atin. Amen po. So, yung heart natin, magkaroon tayo ng eagerness, maging excited tayo sa rema ng Panginoon. Ngayon pa lang, punuin na natin ang mga puso natin ng pagpupuri para pagdating natin ng camping. Andun yung malaya na makakilos sa'yo at kausapin ka ng Panginoon. Amen po. So, God bless po sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan namin, Panginoong Hesus, salamat Lord sa mga oras na to, sa salita mo, sa mensahe mo, sa mga paalala mo sa bawat isa amin. Nalangin ko, Panginoon, pagpalain mo ang mga nakikinig at makakapakinig pa. Ngayon pa lang, O Diyos, nire-ready namin ang puso at isipan namin sa iyo, ang espiritu namin para sa iyong salita, sa gagawin mo at sa sasabihin mo sa amin ngayong camping na to. Salamat Lord sa provision mo, sa anointing, sa financial, Panginoon, sa pang-camping namin, Lord God, sa lahat ng mga expenses namin. Alam namin, Lord, na kahit gaano kamahal, gaano karaming gastusin, Panginoon, ngayong camping, hindi namin kayang tumbasan yung ipaparanas mo sa bawat isa sa amin ngayong camp. Salamat, Lord. Patuloy, Panginoon, na nasasabi kami na makatagpo ka ngayong camping na to. Naririto kami, Panginoon, uhaw ang puso namin, gutom ang mga kaluluwa namin, spirito namin sa iyo. Kaya naman, Lord, katagpuin mo ang bawat isa. Salamat po, O Diyos. Salamat, Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Ingat po tayo at magkita-kita po tayo sa camping. God bless you po.